morning guys! Another beautiful and bright day here in Danang. So today, nandito kami sa Mike Beach. Medyo malapit siya sa Nesta Hotel. Ito yung parang palatandaan kapag gusto niyo pumunta sa beach talaga na area kasi maganda to. And also, there is a Starbucks nearby, so we're gonna go grab a coffee before we start our day today. After waiting for several minutes, dumating na rin yung shuttle bus namin. And also guys, I booked this tour pala sa Klook. And it is much cheaper if magbubook ka through online kasi sa pumunta ka dito ng walk-in. Kasi this is 1 hour away from the city and bundok talaga siya. So medyo mahirap mag-book ng Grab pa uwi. So I recommend na mag-book na lang kayo sa Klook with a round-trip shuttle bus. And also guys, pagdating nyo nga pala dito, medyo mahaba pa yung lalakarin para sa pinaka-entrance kung saan ini-scan yung QR code. Pero hindi naman kayo mawawala, basta sundan nyo lang kung saan papunta yung maraming tao. So now, nasa cable car na kami ngayon, packet ng Banay Hills guys. And grabe, super ganda talaga ng view here. At saka, puro buntok talaga siya, as in, mga puno. And then look, ang ganda diba? Sana may ganito din sa Pinas. Eme. So actually, ito yung pinakamahabang cable car ride. Kaya medyo matagal siya. I think mga 25 minutes, ganun. Pero okay naman, tingin-tingin ka lang sa labas, view, ganun. So, ayan. Actually, itong Banay Hills guys, marami talaga tong entrance. So, nasaktuhan lang na nandito kami sa funicular na area. I don't know what letter ng entrance to. Pero ito yung connected sa Le Jardin. Kasi last time na pumunta kami dito, hindi dito kami entrance. Doon kami sa I think sa moon side. Kasi meron tinatawag na Earth, Moon, and Sun. Etong Banay Hills. Kaya, ayun, parang sobrang laki talaga niya. Hindi talaga kaya yung one day para lang maglibot. Pero, ayun, kapag may mapa ka naman, hindi ka naman mawawala. So, I suggest guys, bago kayo pumunta dito, pwede kayo mag-search sa online, sa mga vlogs. Actually, ako, sobrang dami kong pinanood na vlogs. Actually, kahit yung mga walang views, yung mga latest, kahit 1 hour ago lang, before ako pumunta dito. Kasi lahat ng video about Vietnam, pinuntahan ko. Kasi, alam mo yun, sayang kasi kapag nawala ka, hindi mo napuntahan yung ibang lugar, sayang sa oras. So, mas maganda din mag-search ka muna para, di ba, tipid din. Hindi ka na paulit-ulit, hindi kayo nawawala. And also guys, look at the weather. It's so nice, di ba? Maganda din mag-search about sa weather ng country na pupuntahan nyo. Actually, ako ganun ako. So, minsan hindi lang sa weather app. Nagtitingin din ako ng weather update sa Black app. If you know what I mean. So, mas maganda kasing aware ka para, di ba, fully equipped ka, hindi ka na rin bibili doon ng mga, halimbawa, umuulan, hindi ka na bibili ng raincoat, hindi ka na bibili ng umbrella, mas tipid. At saka nandito pala kami guys sa may Big Buddha. Actually, ito na yung dulo nito ng area na to. So, after nito, aakyat tayo ulit pabalik para naman sa Golden Bridge. Basta makita nyo lang tong pinaka-entrance na to, yan. Sabi nila, magpaswerte daw pagkahawak ka sa may top ng ano. Hawak ka din. Saan? Yan, sa top. Hawakan mo lang. Kahit sa gilid ka lang. Kasi nga, wait ganda so beautiful. I can show you the world. Be, tinan mo yun Lamig. Ang sarap!
guys, this is yung daanan papuntang monastery. Hindi ko alam kung monastery ba yan, pero natamad na kasi ako mag-ano. Ay, Bana Summit! Natamad na rin kasi ako umakyat dyan, guys. So, I will not just do it. I will not do that. Pero grabe yung... Kanina nakikita ko yun. Tingnan mo yung fog. Super, super. Ang table naman. Okay, meron na tayong view. Kanina wala eh. Grabe guys, sobrang ganda ng view. As in, nakaka-relax siya. Tapos, honestly, alam mo yun, worth it talaga. Kaya dapat yung visit kayo dito sa Danang. Amas talaga yung Bana Hills. Yeah. Super sarap guys. Dito kami sa may Mexico. Mexico, ay Motor City pala. Mexico tayo ng Mexico. Di pala yung Mexico. Okay, recommend. Yeah. Please enjoy. Yes. Today we have a lot of groups, so I set the group number. You are group number 9. Okay. But you have to bring the passport with you. Yeah, the passport. Because Today we are going to Marple Mountains. But before that, pumunta muna kami dito sa parang bilihan ng mga souvenirs. Pwede ka rin mag-CR dito. Pero wala kami binili dito kasi medyo mahal compare sa labas. So, ayun, nagtingin-tingin lang kami, picture-picture, ganon. $1,000. Ay, 1,000 pesos. Saan yung atin? Di ba sila yung mga kasama natin? And also guys, I booked this tour pala sa may Klook. Kasama na rin yung Hoi An experience dito. Actually before, nakapunta na ako ng Hoi An, pero itong Marble Mountains, hindi talaga namin napuntahan before. Tsaka DIY lang kami, hindi kami kumuha ng tour. Pero ngayon, dahil kasama ko yung kapatid ko, para less hassle din. So, nag-book na lang ako. Also guys, if you don't want naman to book a tour, I suggest pwede kayong mag-grab from Danang to Marble Mountains. Ano lang naman siya, siguro mga around 500 to 700 ng pera natin sa Philippines. At saka also, mas maganda siya kasi flexible kasi hawak niyo yung oras niyo tsaka di kayo nagmamadali. Or, hindi kayo naka-follow to schedule kasi usually pag mga ganun, yun yung parang disadvantage ng mga tour. Plus, we can explore at our own pace, walang pressure, walang waiting sa ibang tao, ganun. Pero since kasama ko kasi yung kapatid ko guys, kaya nag-book na lang ako ng with shuttle bus kasi I don't want to, ma-stress. Pero na-stress ako dito kasi nalaglag yung DJI ko, nabasag siya. So now guys, we're going to the center ng Hoi An, wherein you can do a lot of things there. You can also try the boat lantern. Magre-release kayo dyan ng lantern guys. Super ganda. way to go to avoid traffic jam. So we're here at Vincom Plaza. So this is our last day guys here in Danang kasi our flight going back to Manila mga around 10 p.m. pa. So nag-little shopping lang kami.
Hi guys, nasa gate 1 na kami. Ayan, hindi ko alam kung nakikita niyo ba. So, dito lang kami guys, nag-aantay. Nag-charge lang din ako. Cute nga eh, meron na sila ngayon na ganito eh, charging station. Dati walang ganito eh. So, matagal pa. Anong oras na ba? 8:24 pa lang. 8:25 pa lang pala. Ang flight namin is 22:30. So, mga 10:30. So, mag-aantay pa kami na almost half an hour. I know, hindi siya half an hour. Parang 1.5 hour. So, mag-aantay pa kami ng 1.5 hour. Uy, si Rika, ayaw pa umakyat. Go to gate 6. Don't window shopping daw. Narinig niyo ba yun, guys? Ganon yun dito. Tinatawag yung mga pangalan. Pag nahuli yung gate. Actually, gate sa Pinas naman, ganon eh. And yun lang guys. See you on my next travel. Bye!